日本語が上手ですね。そんなことないですよ。そんなことないですよ。はい、皆さん、こんにちは。ギラゼンデです。じゃあ、今日もよろしくお願いします。じゃあ、今日は、日本人から日本語上手ですねと言われたら、自然な返事の仕方を教えていきたいと思います。Okay guys, for today's lessons, I know marami sa inyo sa Japan or marami ditong nakaka-experience, lalo na sa mga beginner or sa mga taong nakakamit ng Japanese, laging sinasabi, Nihongo ga jouzu desu ne. Nihongo ga jouzu ni narimashita yo ne. So, lahat nakaka-receive kayo ng mga phrases na yan or mga tawag dito, humirairo ko to sa mga Japanese ne. So, paano ba yung natural ne? Shizen na hindi, ano yung natural way to respond? For sure, may nagsabi sa inyo, wag daw mag-arigato. Yeah. Diba? Wag daw mag-arigato every time. Ayun yung sabi sa akin before. Kasi hindi daw ganun kapag nagmumukha daw mayabang. So, paano ba? Ano ba yung tama? So, ayun yung pag-aaralan natin. Okay. For example, sinabi ng Hapon, Kirado-san, 上手になったね。前はね、全然日本語はなせないし。Paano tayo magre-response ng ganun? Ang galing mo na. Parang dati, hindi ka pa marunong mag-Japanese. So, isa, ito sa mga phrases na pwede nyong sabihin. Or, ito yung pwede nyong i-response kapag sinabi ka ng pag sinabihan ka ng Japanese na, Nihongo ga jouzu desu ne. You can say like this one, Hondo desu ka? Arigatou gozaimasu. Mada-mada nan desu. Then, pwede sabihin ito, toko ni, i-ano nyo yung parts na mahina pa kayo. Again, hindi masama magpasalamat, okay? Pero, kailangan, in a way na maayos naman yung pagsasabi nyo. Hindi siya mukha kang boastful na mayabang, pwedeng ito yung sabihin nyo. Itong level 1 Honto desu ka? Arigatou gozaimasu. Mada-mada nan desu. Toku ni, like for example, ako, I could say, Toku ni, especially, mahina ako dito. Toku ni, kaiwa ga nigate nan desu. Toku ni, keigo ga nigate nan desu. So, pwede nyo sabihin yung mahina pa kayo, pero, again, response nyo kapag sinabihan kayo ng Nihongo ga jouzu desu ne. So, ito minsan madalas ko tong sabihin. Itong level 1. Hondo desu ka? Arigatou gozaimasu. Mada-mada nan desu. Toku ni, kaiwa ga nigate nan desu. Toku ni, ano pa ba? Ayun, keigo ga nigate desu. So, pwede nyo itong sabihin yung level 1. Okay, yung level 2, pwede rin ito. Again, madalas ito. You could say, example, sinabihan ka, Nihongo ga jouzu desu ne. You can say, Sono koto nai desu yo. Sono koto nai desu yo. So, lagyan nyo lang siya ng yo. Lumalambot kasi yung word kapag nilalagyan ng yo. Sono koto nai desu yo. Pwede na yon. Again, sono koto nai desu yo. Pwede na rin to. Again, sono koto nai desu yo. Pwede na rin siya. So again guys, nasa sa inyo naman yun how you respond. Wag lang yung tipong sasabihin nyo yung ganito. Mada-mada desu, jouzu ja arimasen. Arigatou gozaimasu. Jouzu ja arimasen. Medyo gas-gas na yung mga words na yon. Even though na okay naman siya, pero hindi siya natural response. Parang hindi nagmumukhang maayos yung response niya. Again, pwede yung number 1, pwede rin, sono koto nai desu yo. Pwede rin tong number 2. Next tayo itong number 3. Madalas ko itong sabihin nung mga 6 months pa lang ako sa Japan. So, pag sinabi sa akin, like for example, Gerardo-san, Nihongo ga jouzu desu ne. Arigatou gozaimasu. Like for example, sino nag-pray sa'yo? Yamada-san ni homerareru to ureshii desu. Then, sabihin nyo kung sino yung nagturo sa inyo na ina-acknowledge niya dahil sa kanya gumaling kayo. Ako sinasabi ko lagi, Nihongo no sensei no okage de, Nihongo ga jouzu ni narimashita. So, pwede ito. Itong level 3. Again, nung baguhan pa lang ako sa Japan, ganito. Basta pinipraise ako, Gerardo-kun, Nihongo ga jouzu desu ne. Arigatou gozaimasu. Like Yoji-san ni omerareru to ureshii desu. Dewa,
日本語先生のおかげで上手になりました。So, pwede rin ito. Again, hindi masama yung mag-arigato gozaimasu ka. Hindi yan masama, okay? Hindi siya kayabangan. Basta, tama lang yung way or yung approach nyo doon sa sinabi niya. Huwag yung magbumukaling kayong mayabang pag nag-arigato. Hindi lang itong, arigato gozaimasu, that's it. So, dagdagan nyo yung mga wordings nyo para hindi magmukha kayong mayabang magsalita. Let's have the number 4. Itong number 4, guys, ginagamit ko ito sa mga taong ka-close ko na ina-acknowledge naman yung improvement ko sa Japanese. Again, sa mga tao lang tong ka-close ko. Like, for example, Hirado-kun, 日本語が上手になってきたね. So, sure daw. Ayun na naman. Basta friend ko yun ha. Mga friend ko nagsasabi. Then I could say, そんなこと言うなんて何か欲しいの買ってあげるよ。なんち、おごるよ。おごるよ、ごちそと。Again yung gochiso, it's a treat, right? Iti-treat kita. Oguro is a treat din, pero ginagamit ko ito sa mga friend ko. Then, I could say, demo, arigato. Ureshii na. So, itong number 4, ginagamit ko siya sa mga close friend ko lang, okay? Sa mga close friend ko lang ito. Basta, close friend ko na. Again, you can say sa mga close friend nyo na, Kirado-san, 前はね、日本語が全然話せないね。でも、今日はね、上手になってきたよ。上手になってきたよ。あ、そんなことを言うなんて、何が欲しいの？買ってあげるよ。ランチおごるよ。Pero Jordan lang yun eh. Then you can say, でも、ありがとう。嬉しいな。So yun siya guys. Again, hindi masamang mag-thank you basta nasa tamang praise kayo. Hindi magsamang mag-thank, hindi magsamang in-acknowledge, praise ka, hindi masama siyang mag-thank you. Basta, alam nyo lang yung isusunod nyo after saying thank you. Again, tandaan nyo lang to guys, magmumukhang natural Japanese or magiging natural yung response nyo na kapag sinabihan kayong, Nihongo ga jouzu desu ne. So again guys, I hope meron kayong uling natutunan sa aking na-share. Again guys, wag na wag kayong magsasawang mag-aral ng Japanese. It takes time para gumaling. Tayo ay mga foreigner, kailangan lang natin ng continuous learning and practice para gumaling tayo. So I hope guys, meron kayong natutunan. Mata ne. Arigatou gozaimashita. Bye-bye. Is studying, living, and working in Japan part of your wish list? Wish granted with Beyond Visa and Educational Consultancy Services. We are a student visa consultancy firm that assists young professionals on how to study in Japan through our work and study program. We provide transparency in our program, having a company owner who has been in Japan on a student visa program for 2 years, studying the Japanese language. Our friendly staff also speaks Japanese and will guide you through the entire application process. Our partner language schools in Japan are accommodating. Free one-on-one orientation over the phone may be provided. We also offer private online tutorial in Japanese language and Japanese flashcards. We execute what we promise and only promise what we can deliver. Be the next Filipino student visa holder in Japan. Messages for more details.